Yun natin sabi sa verse 13, sa 13 chapter 3 pa rin bautismuhan si Jesus Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan, sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan 16 nang mabautismuhan si Juan, si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So sabi sa chapter 4 naman tayo, ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Siya ay nag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." So, amen mga kapatid, So, ito dapat yung isa rin to sa mga bibigyan natin ng pansin mga kapatid, Hindi lamang po sa tinapay na bubuhay o sa anumang pagkain na bubuhay ang tao. Dito, dapat po, meron din tayong fasting, Kung si Jesus, ay nag-ayuno siya ng 40 days ka 40 night, na hindi siya kumain, hindi siya uminom, So, dapat ganoon din tayo. Meron din tayong fasting. Para isa ito sa mga gawain ng Panginoon, para mas lalong nating masunod yung kanyang kalooban. Kaso hindi nangyayari kasi nga kapag tayo wala tayong pagkain, iniisip natin mamamatay agad tayo. Mali pong kaisipan yun, Kasi sabi ng Jesus kay Satan, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, o hindi lamang sa anumang pagkain nabubuhay ang tao. Dapat meron din tayong salita ng Diyos na binabasa. So, ano bang meaning ito, So, kung sabihin din kung mamatay man ang tao, kung tayo man ay mamamatay tayo sa katawan lupa. Ngunit pag tayo nagbabasa ng Biblia at kumakain ng kanyang mga salita, nabubuhay tayo kasama ni Kristo, dun sa kaharian ng langit. Ang ating katawang lupa, mayroong kamatayan, Tandaan natin, kung babasahin natin ang Biblia sa Genesis, tayo binigyan lamang ng Panginoong Diyos ng 125 years na buhay. So kapag lumampas mapalad pa nga yung mga umaabot ng ganong katanda, Pero sa panahon ngayon, wala nang umabot ng ganong katanda. 70 o 190, sobrang tanda na, Pero meron, dito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So, dapat natin itong basahin. Kasi ito ay ating pagkain spiritual na mula sa Diyos. Kumakain ka na ng spiritual, pagkain spiritual, mabubuhay ka pa kasama ni Kristo. Di ba? Tandaan natin, kaya huwag tayong matakot sa tukso, Kahit si Jesus Kristo ay tinukso ng Diablo, ganun, lalo na tayo, na tayong mga nilikha ng Diyos, Kasi galit na galit si Satan sa atin, Gusto niya masama tayo talaga sa impyerno. Kaya kung tayo magpapatalo sa tukso o sa anumang problema o kasalanan, wala, kasama tayo ni Satan na paparusahan doon, sa dagat-dagatang apoy. Kaya labanan natin ng tukso. Laging magbasa wag naman lagi, hindi ko sinasabing lagi, magbasa ng Biblia.
no? Laging manalangin, magpasalamat sa Diyos, no? Para lumayo ang masama sa atin, no? Sabi ng ni Jesus, no? Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ibig sabihin, ang Biblia, mga kapatid, ito ay salita ng Diyos, no? Na para sa atin pagkain ng ating espiritual. Sa mga ayaw po maniwala dito, no? Ito raw po ay gawa lamang ng tao, no? Yes po, mga kapatid, gawa sila ng banal ng tao, ng mga apostol ni Jesucristo, ngunit sila ay kinahabagan ng banal na espiritu, no? Walang makakapagsulat nito kung wala ang banal na espiritu, no? Hindi ito masusulat ng tao, no? Ng ordinary tao lang, kung wala ang patnubay ng banal na espiritu. Kaya huwag po tayong maging pilosopo, huwag nating salungatin ang Biblia, no? Huwag natin ito bigyan ng sumunod po tayo dito, kasi ito yung ito yung daan natin, no? Ito yung ating gabay dito sa sanlibutan, para hindi tayo maakit ng dyablo, no? Tandaan natin sa Revelation, ang dyablo ay talunan, no? So kapag napasama ka dun sa dyablo, sorry ka, no? Paparusahan ka dun sa dagat-dagatang apoy, hindi namamatay kailanman, na nakahanda sa mga antichrist, no? Sa mga taong mayayabang, sa mga taong malalaki, ang mapagmalaki, sa mga mataas, no? Sa mga bulaang mga propeta, no? Sa mga chismosa, sa mga sinungaling, no? Yan po ay inilaan para sa mga makasalanan tao na ayaw sumunod sa kaloob at magpasakop sa kalooban ng Diyos. So maraming salamat po. Sa susunod pong muli, mga kapatid, no? Tandaan po natin, ang Biblia po ay pagkain ng ating spiritual, no? Kung ating katawan lupa ay pinapakain ng mga pagkain dito, mas lalo natin pagtuunan ng pansin ng pagkain spiritual, kasi ito magbibigay sa atin, magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. So maraming salamat po muli, mga kapatid. Hanggang dito na lang po muna ulit. Susunod po ay abangan nyo po ako lagi sa aking YouTube channel, no? Enrique TV po. At tawarin po, mga kapatid, mga kapwa po Christian, so pakisuportahan nyo po yung aking mga YouTube channel, ano po. At wala po ako ibang hangad kundi po ang may taas ang Diyos, may taas ang Panginoong Jesucristo, at mapapurihan ng kanyang pangalan, at mag-share na rin po ng kanyang mga salita. So pagpalain po kayo, at nawa po ay magsama-sama tayo dun sa kaharian ng langit. So salamat po, and God bless you everyone.